alam ko pa, wala siyang pera, ganyan. So ako naman, wala kang pera, ganyan. Tapos ba't ka nakabili ng kotse? Wala pong third party, walang ano. Wala Christmas party. Walang Christmas party. Children's party lang si bata po yung tinikman ko. Thank you so much. Gwen Kumang at si... Wala si Scarlett. Andun ako. Andun si Scarlett ko. Kami. Kami na magkasama eh. Sila, kamoy kayo ba yan? Ikaw ang wala. Andun ako. Ako nag-ayos sa'yo. Wala ka Althea. Wala ka nun, balay-balay kami lang nun yung ang saya-saya. Joel, ako baka. Balay-balay tayo yun. Malay-balay, binuntahan natin. Nandun si Malti Yan man eh. yung pinakaunan lang. Wag na nga lang po, hindi na ako magsasalita. Pumunta ako ng Malay-balay, pumunta kami ng hotel, tapos I arrived there very early. Ngayon, meron akong chinat na lalaki. Sabi ko, san ka? Punta ka dito kasi andito lang kami sa Bukidnon. Na taga Bukidnon lang din siya. So pumunta siya ng Bukidnon kasi pupunta siya dapat ng bahay noon kasi meron siyang kukunin na form sa school nila. Kailangan sa school nila. So kailangan niya bumaba at may kukunin din siya yung aso ng ate niya. Ngayon, sabi nga, saan kayo sa Malay-balay ni? Sabi ko, andito kami ngayon sa Turba-Turba. Kaya pumunta siya. So lumabas ang lahat. Inisyo kami na pumunta si Manman doon sa hotel kasi jowa ko daw si Manman. So doon na umpisa ang lahat na kumakalat ng mga autograph. Ang ganda ko talaga. Grabe. Tapos, sabi ng director, iyak daw ako. Tapos, nung umuwi kami, hinatid na namin si Manman noon. Wala na yun. Bumalik kami si Manman. Tapos, nag-stay siya sa bahay ng ilang araw. Ganyan. Tapos, bumalik kami ng Talakag. Hinatid ulit namin si Manman. So, yun yung start ng lahat. Tapos, Papuntang Dabang. oo. Tapos, ngayon naman, nadagdagan naman, nandito ako ngayon, nung, kailan ba yan? Yung isang araw, sa Easter Sunday, andun naman yung mga team ng taga-Bukid ko. Sinabi na naman, jowa ko na naman si Zed. Tapos, may nakita na naman silang lalaki sa mga video at sa live sa farm. Jowa ko na naman yun. Ang totoo talagang nangyari, bakit nagkaganito ang lahat? Tapos, andito na naman kami sa farm. Dinadamay na sa ibang bahay naman. Sasabihin na naman. Pero ang totoo talaga niyang dahilan, paabutin mo natin ng 10,000. Habang ngawit na yung dalawa. Lobat na. Nagcha-charge na. Ayan. Hi, Scar! Happy anniversary sa inyo. Anniversary ba? Buti ba si Scar? Gabi si Scar. Ang taas ng message ng jowa ko, reply ko lang po is Gcash. Magkano? 600. Okay. Sabihin ko ba yung totoo nangyari? Kung bakit Ana, Pwede naman. pwede naman para maano mo. Do you think ba it deserve na malaman pa ng magla? Madam Kasi people. sa'yo yan. Isipin mo rin si Gio kasi baka mamaya. For you. Gio naman yung... Hindi naman kakabash din ng tao. Walang naman. Kasi sa'yo yan, ikaw yan. Kasi minsan talaga. Wag Brenda, wag! Sabihin ko ba yung scenario bakit To clarify everything. Kasi syempre, maliban Because I want to clarify things, pero promise niyo muna na wala kayong ibabas sa kanya, wag niyo rin ako ibas. Alam ko ako rin ibabas nito. Hindi naman ako. I respect your opinion, but sana isipin niyo rin muna bago magsalita na hindi maganda. Kasi guys, you have your own personal rin. oo. Kasi ganito kasi ang nangyari. Sir Dan. Sabihin ko ba yung totoo? Oo, ano naman na? Sir Dan. Para matigil na rin yung haka-haka na iyo. Kasi Siya dahil na sad. nadamay na iba. Dahil na sa itsura mo yan. Tingnan mo. Hindi. Di ba? Yes, single na siya, pwede naligawan. Ay, hindi pwede, hindi muna, hindi po ako single. Bakit nagtubig diri? Abot nagtubig diri. Trisha! Sira ulo ka. Hindi, kasi ganito yung nangyari. Sasabihin ko ba? Ikaw. Hindi na lang lahat sasabihin ko, pero sasabihin ko para matahimik ng lahat. Kung saan nag-umpisa. Iba ka kasi, yung magsalita sila ng hindi maganda eh. Paabutin natin ng 20,000. Pila na views, Day? 6'2". Sasabihin ko ba yung totoo? Ikaw. Gusto kong sabihin ng totoo kasi kaso nga, since gusto nyo malaman,
Kaysa ang dami yung sinasabi, kasi ano, ganito yung nangyari. Ilan na ba nanonood? 6-2 6-2 gani. 6-3 na, malapit na mag-7. Pabutin mo na natin ng 7. Ayun, Alam Day. mo, magkakakulayan Ang tanong kasi kami dito, kung ano nangyari sa Correct, amin, ma. natiwalay na ba kami? Paano ba sabihin? Paano ba sabihin? Hindi naman kayo hiwalay, una sa lahat. Anong sasabihin ko nga? Bakit kami tatanungin, may ikaw kayo? Hindi kasi guys, hindi na ako nag-post. Hindi ko, sa totoo lang guys, ang last chat namin ni Gio is March 20, ano ba ngayon? March 24 po ang last namin na, 22. Tagay kwanday. maglagay sa mata. Tagay sa kwanday. Yung last namin na chat ni Gio is March 24 pa. So ano na ngayon? April 3. Hindi na kasi kami, yung totoo kasi dyan ka namin hinangaan. Good morning ga, nakatulog na ko gabi. Morning ga, nagkaon na. ang reply, Wala pang Gcash. Ga, wala kang Wala pabiling OTP. bigas. Ito nga ang nangyari. Wag niyo i-bash si Gio Ako okay lang ako i-bash niyo ako dahil babae lang naman ako nag-inarte. Nasasaktan lang talaga ako sa nangyari. Ganito kasi ang nangyari diyan. Total makikita niyo rin naman. Meron sa Limkit Kay, nagpagawa ako doon sa may gawaan ng mga gold. Pinatunaw ko lahat. Pinagawa ko Maganda man, ma. sing-sing. I'm trying to... ipaliwanag mo kung saan ka nang gagaling. Oo, kasi para malaman baka nila. mamaya iba si Gio eh. Baka kasi Sabihin iba ng worry. si Gio kasi eh. Huwag niyo siyang i-bash ha. May kasalanan din ako siguro. For sure, hindi naman pwedeng siya lang or... Para alam niya lang din, hindi to para i-bash si Gio ano. Pwede ba ikwento kasi ng kanila lahat? Correct. Lahat ang bigay sa amin, yung mga supporters na Bring Gio, yung mga nasira mga kwintas, yung mga bracelet, Correct. pinaghalo ko lahat guys pumunta. Ang little. Alam niyo ba ang nakalagay sa singsing? I-comment niyo kung anong nakalagay sa singsing. I know it. Makukuha na namin siya sa Friday. I-comment nyo kung anong nakalagay. Ako naman nagtampururot kasi feeling ko hindi, alam mo yun, Nag-overreact. nag-overreact ako because syempre LDR kami, tas nilihim niya sa akin. Pero intentionally, hindi naman niya intentionally ilihim sa akin para mag-ano lang ako ng hindi maganda. Nasaktan lang ako kasi mahirap naman talaga LDR kayo tapos nilihiman ka ng isang tao kung bakit na ginawa yun. Pero iba, hindi po siya naglihim ng mga babae o kung ano-ano man. Meron siyang ginawa na hindi niya sinabi sa akin, hindi para saktan ako or pag anuhan ako. Paano ba sabihin? Kaya nga, ano nga yung ginawa niya na kinatampo mo? Nagtampo. Yatay! Sabihin ko na lang sa inyo. Mami, Daddy, sasabihin ko na po to ha. Pero hindi para Gio, sasabihin ko na hindi naman kami nag-uusap ni Gio. Para alam nang nila. Kasi, syempre, sabihin ko na lang kaya, no? Nag-video kasi sila eh. Sasabihin, ipopost nila sa YouTube to eh. Ay, sa mo pa video guys. Karon ni nga live. Let's say, ay, ugba na! Sabihin ko ba? Okay naman, clarification naman. Ganito, ganyan. Go na. Bibigyan ko kayo ng Boats establishment. movie? Bibigyan ko kayo ng establishment. Kaso, kulang din kasi pag nagkwento ako eh. Pag kwento kasi kulang. Kasi pag hindi nila maintindihan yung feelings ko, bakit ako... Kung saan ka nang gagaling. Kung hindi mo lahat sasabihin. Nag-chat Gio yata. Ako man ang i-bash nila ani karon. Ako ang i-bash nila ani karon pag hindi Oo. ko sinabi yung sa akin. Yung side. Pag sinabi ko naman yung side ko, ibabash nila si Gio. No. Oo, diba? Hey, paano nga? Ituloy pa ba natin ito? Huwag na ituloy yung video. Final answer is kayo pa ba or hindi? Period. Hindi alam mo, Huwag mo masasabi na mo. sabihin bakit. Hindi pa naman kami hiwalay. Ano ra? Period na. Period na. Ano Ay, hindi pa kami Alam mo hiwalay. na ako video din. I-upload ko. Ayaw ko lang mag-chat sa kanya. Paunan ko sila. At sinabi naman ni Gio, nagalit ako, kaya hindi ako nag-chat sa kanya. Yon, alam niyo naman, sinabi naman niya, galit po sa akin si Brenda. Kaya gusto kong malaman ninyo kung bakit ako nagalit. Ayaw ko rin magsalita ng ikwento ko sa inyo yung sitwasyon kasi magagalit kayo sa akin. O sa kanya. Pero pag sini-explain ko naman sa inyo bakit ako nagagalit, magagalit naman kayo sa kanya. So ang hirap. Paano ba? Basta okay kayo ni Gio. Okay kami ni Gio, hindi pa kami hiwalay. Hindi kayo hiwalay.
Pero hindi lang kami nag-uusap. Nagmamaganda lang si Brenda. Ayaw niya mag-greet sa wall niya kasi hangga't di rin ako nag-greet. Ayaw ko rin mag-greet sa wall ko kung hindi siya nag-greet. Pero hindi pa kami hiwalay. That is the first time. Ha? Sorry. Ka na, sige, yan pa na. Pagka ha? Nasunog na akong dinungan, pistik ka. Hindi, kasi pwede maikwento ko na lang sa kanya. Ilang views? Ha? 8? 8-1. Ah. Pwede man ikwento na ko sa ilaha. Dagan, oh. Ang dahilan. Ha? Hoy, ay sabi mag-vote Hindi tabi. ko lang ikukwento yung sa akin kung bakit saan ako nanggagaling. Hindi, ganito na Unfair lang. naman yun. Okay, ganito yung ex dati. Meron akong jowa dati na never din niya akong ginamit about money, wala lahat. Meron kasi nangyari na hiniraman ako ng jowa ko ng 50,000 because idadagdag niya doon sa pera niya kasi merong pina-assume sa kanya na kotse na ang pera niya ay kulang ng 50,000, humiram siya sa akin, hindi ko siya pinahiram. Pinahiram ko, nung hindi ko, in-interview sa akin yan ng Tonight with Boy Abunda. Hindi ko siya pinahiram kasi nga ayaw ko nga ng money involved sa relasyon. Which is valid naman sa kanya kasi ibabalik naman niya. Kaso ang hirap kasi magpahiram sa jowa. Kasi ang thinking talaga natin, pag nagpahiram tayo sa jowa, ibig sabihin, bigay na yung Scarlett, di ba? Parang ganun din talaga. So ayaw ko magbigay, lalong-lalo na malaki yung perang 50,000. Kasi sabihin natin may pera ako, malaki yung pera ko, may pondo ako. Mahirapan ako kasi pag pinahiram ko, mahirap nang maningil dahil jowa mo siya eh. So hindi ko siya pinahiram. So dahil doon, medyo nagkaroon kami ng hindi magandang ano kasi na-test niya na kahit pala sa sobrang kailangan niya or pangailangan niya or basta hindi ko siya natulungan, hindi ko nabigay yung favor na gusto niya. So, hindi na kami naghiwalay dahil doon, pero isa yun sa dahilan, huminahina yung ano namin, ganyan-ganyan. Tapos alam nyo ba guys, after few years, nagkaroon ako ng show sa isang napakalayong lugar sa Morong Bataan, tapos madaling araw na wala kaming masakyan, wala kaming kotse, walang sumundo sa amin. Alam nyo ba kung sino nag-rescue sa amin? Yung pinahiram ko na, yung umutang sa akin na hindi ko pinahiram. Correct. Tapos, yung sinakyan ko na kotse, yung coaching nakuha niya na dapat pinahiram ko dapat siya. Pero alam niyo ba ang kapal na mukha ko? Sinakyan ko yung tapos nasa front seat kami tapos sinakyan ko yung coaching at sabi ko, ito ba yung sasakyan na dapat bibilhin mo nung nanghiram ka sa akin? Sabi niya, oo. Sabi niya, kaso hindi mo man lang ako pinahiram that time. Tapos umiiyak na lang ako the whole time. Tapos nagpe-play ng ang ganda ko. Feel na. Yun na Mami May, no? Sa sobrang ngawit na po niya guys, nangitim na po yung kilikili niya. Kasi hindi, So, hindi na rin yung ano. So yun, meron akong pinanghuhugutan doon. Ngayon, last year, guys, ito ganito ha. Sasabihin ko na sa inyo yung totoo para malaman din nila bakit ako nagagalit. Kasi sinabi na ni Gio na galit daw ako sa kanya. So, ganito yan. Last year, merong pera si Gio na siguro mga 200 or 250,000. Basta meron siyang pera noon. Tapos, gusto talaga ni Gio bumili ng kotse. Ngayon, syempre alam niyo naman pag vlogger, alam niyo naman pag ano, may mga nagbibigay sa amin, pag birthday, ganito, ganyan. Nakaipon siya ng pera. Ngayon, pagka-ipon niya ng pera, merong siyang mabibili dapat na sasakyan, pero kailangan niya ng 50,000 that time. Hindi ko siya pinahiram kasi ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong bumili ng kotse, mas maganda yung hindi galing sa hiram kasi nakaka-proud yung nakabili ka ng bagay na gusto mo dahil pinag-ipunan mo. So hindi ko siya pinahiram talaga. So hindi naman siya nagalit sa akin, pero nakikita niya, nagpapahiram ako sa mga kaibigan ko, nagpapahiram ako ng 50,000, nagpapahiram ng 30,000. Alam niya lahat ng mga lumalabas ko na pera, pinapahiram ko. So siya, nagtatampo siya sa akin kasi hindi ko siya pinahiram na jowa ko siya, samantalang yung mga kaibigan ko pinapahiram ko daw. So to cut the story short, that time, meron pala siyang bubog noon, iniipon niya yon. So nakalagay sa utak niya, okay, ayaw mo kong pahiramin, bibili na lang ako ng sarili ko, pag-ipunan ko na lang yan. So wala akong alam dyan sa iniisip niya. Then last month, ayun, sa isang taon o 2 taon naging kami, nag-iipon pala siya ng pera, iniipon niya ng 200,000 na pera niya sa bangko, iniipon talaga niya. Nadagdagan ng birthday niya, nadagdagan ng Sahod niya. nadagdagan ng sahod niya, ganun. Naipon pala niya na hindi ko alam talaga kasi hindi naman ako nakikialam ng ano niya, pera niya eh. So ngayon, nagulat ako, nakabili na siya ng kotse. May kotse siya siguro yung kotse niya last March, mid March, ganon. Tapos, sinabing sa akin may kotse na siya.
Tapos nagtampo ako kasi nasaktan ako kasi parang feeling ko, sabi niya, kasi nabili ko na yung pangarap ko na dati pa, na ganito ganyan, ganyan. So parang nasaktan ako kasi hindi ko alam. Alam mo yung feeling na LDR kayo, tapos ang pangarap niya kotse, tapos hindi ko alam na nakabili siya, tapos hindi niya, parang feeling ko hindi niya ako sinama sa pangarap niya. You get my point? Na parang, di ba ikaw, pag mahal mo yung tao, di ba? Ay, sa mo sa? Ay, paano ko nagsalita? Parang, hindi ba iniwan sa ere? Parang, meron siyang pangarap na gusto niyang bilhin, o meron siyang gusto makamit, pero hindi niya ako sinama na, asawa ko, malapit ako makaipon, o ganito. Kasi baka mamaya, malay mo, magkano na lang kulang, baka mamaya magbigay na lang ako, o hirmin mo na lang ito, magkano na lang, yung ganun, pero, wala, parang feeling ko talaga na, parang nasaktan ako na parang, halo, kayo, naintindi mo yung feelings ko? Na may jowa ka, tas, Valid yung reason oh, na parang, valid yung bumili ka ng kotse na hindi ko man lang alam, tapos, alam mo yung parang ang sakit-sakit naman, no? Ba't mo ko pinagli? Dapat kasi, pag bibili ako kotse, ikaw una makakasakay. Diba? Ako na makakasakay, ako na makakaalam. Dapat mo yung Pero for the record, hindi rin alam ng parents niya. Oo. Hindi alam ng parents niya na may kotse. Nagulat na lang sila, nakaparada yung sasakyan pagdating niyo. Saan mo galing yan? May pera ka ba? Ganito, ganyan. Walang may alam talaga. Siya lang talaga ang nakakaalam na may iniipon siya. At ang gusto niyang Scar. inilihim niya, tapos gusto niya ipakita na, oh, ayan, nabili ko na yung coaching pangarap ko, tapos Ayos. gusto ko lang ma-surprise kayo or ano, hindi talaga ako nagsalita kasi pipigil. Ang point niya kasi, Pila. hindi siya nagsabi sa akin or sa amin ng pamilya na magulang niya kasi alam niya na pipigilan siya. Kasi before pa lang, pinipigilan siya na, huwag ka mo nang bumili ng kotse kasi estudyante ka pa naman, tsaka yung pera mo, wala ka pa namang pera sa mangutang ko, huwag ka naman bumili ng kotse. Pero hindi naman alam na nag-ipon pala siya doon para mabili niya ang kotse. So, ang point naman niya, ganun kasi alam naman niya pipigilan siya. Pero kami naman, hindi namin siya or ako, hindi ko siya pipigilan bumili ng kotse kung sarili naman niyang ipon. Kaya ko lang naman siya pinipigilan kasi hinihiram niya sa akin or maghihiram siya sa iba, di ba? So nasaktan ako kasi nakabili siya ng kotse tapos hindi man lang ako. So ako naman parang, hindi ba ako kasama sa pangarap mo? Hindi ka ba masaya na ibagay sa akin? So all throughout this year na kami pa, hindi ko alam na nag-iipon na pala siya. So masaya ako, sabi ko nga, ako yung pinakamasayang tao na pag sinabihan mo ako na nabili mo na yung pangarap mo. Pero parang hindi ba ako kasali? So yun ang dahilan ko na nasaktan ako ba?